Wala po tayong religion na pinag-uusapan dito. So, ngayong nalalapit na ang pag-ibig, ang araw na pag-ibig. Yan. Pwede bang pwede bang makikiplesh nung ano yung suot mo ngayong Sunday? Yan. Tignan muna natin kung ano ang status. Makikiplesh naman. Slide 4. Yan. Sino mga nakapula dyan? Mga in love na in love. Yan. Sino diyan yung walang label? Nakadilaw. Yan, mga walang label. Sino mga naka-blue? Yan, mga na-ghost. Ghosted na lang. Sino dyan mga nakaputi? Yan, si Watog nakaputi. Pure. Yan, mga pure. Yan, kay pure. Dilaan na lang sa jacket, ano. Ano next? Pink. Wala naka-pink yata dito. Ay, si ma'am, pinili. Yun, pinili. Mga pinili. Yan. Sino naman dito na may crush sa church? Meron ba dito mga naka-green? Yan, naka-green pala ako. Broken hearted. Yan, mga naka-green. Ay, Tony ba yan? yung violet, yung umaasa pa din. Wala. Violet ka ba, Uwa? And yung naka-black. Yan, mga naka-black. May hindi alam. Safe Nanay Rocky. Sheila, ha? Mamaya tumawag ka kay Pastora. Sino dito yung mga naka-multicolor shirt? Yan. Wala naman naka-multicolor, ano? So, yan. So, nalalapit na po ang Hearts Day. Ano po? Meron na po ba tayo mga kadate dyan, mga kabataan? Yeah. Wala, si Lord lang daw ang kadate, ano? So, ang ating po series ngayon is teamwork. At simulan po natin muna, basahin muna natin yung Luke 4, verse 18 to 19, ang ating verse. Pwede po ba tumayo ang lahat? At ating pong ideklara ang Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. And declare din natin ito, ating 10 GA1 culture. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ and I am not extreme. Ano nga pang 11? Not a marites. Yan. Makakaupo na po tayo lahat. So yung series po natin is about teamwork. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, teamwork. Pag-aaralan natin ano ba yung teamwork, ano? So, bago po magsimula, ayan, habang kayo nagre-relax dyan, may ipapanood po sana ako. Iyan, pa-support na lang. Yung isang short video clip about isang team. Ayan. Isang team siya, sikat. So, makikilala nyo siya. Ito yung aking kumpare. Kaya inimbitahan ko para magsalita. Yan. Pwedeng pa-play na lang. Nagana kaya yan? Ayaw. So, hindi kasi pipiti, ano? Oh, yan. Teka lang. Gamitin mo nga muna ito, yan. So, yan. Habang inaayos ng technical team, yan. Ako puhuntahin ko muna kayo, ano? Yan mo nang gamitin mong projection.
yata sa ulo. Pe-play lang yung yung video. So, teamwork. Ano po ang idea natin regarding sa teamwork? Pagkakaisa, pagtutulungan. Tama. Bakit kailangan tulungan? Para mapabilis yung gagawin natin, para mas maging maayos, mas maganda yung kalalabasan, mas magaan yung trabaho natin. So, ito pong video na to, yan. Magpe-play na kaya to? Yan, no? May audio kaya? Yan, habang inaayos nila, ay, nakita nyo na yung aking kumpare, So, yan. Yan, di ba? Teamwork, kung wala sila dyan, ako yung mag-aayos niyan. So, salamat na lang sa Lord at ang ating media team, ang ating technical ay nandyan. So, they are supporting po ang bawat isa, Tulad kanina, yung worship team, di ba? Team. So, sila yung naka-assign in bringing worship, Everybody, the first quarter, pa-rewind na lang trying ako to do it sa on their own, and it's not going to work against this team. Leadership and Balik na teamwork. lang ako. It's a powerful combination. Paulit It turns the ordinary into extraordinary. Tapos palakas ng konti. How Yan. For the first time ever, an NBA Finals game will be played in Oakland. I'm grateful to have this team behind me. We're in the middle of a playoff run, and that's the most important thing. From the left side, and the Cavaliers have taken a 29-15 lead. Everybody, the first quarter, is trying to do it on their own, and it's not going to work against this team. leadership and teamwork. It's a powerful combination. It turns the ordinary into extraordinary. But how do we do it? How do we create it? What makes a great team? And how do we lead one? Is it just a gathering of talented people? Or is there something more to it? The substitute for Canada just about gets it through. Because it's not just about having strength and talent on your team. It's about knowing how it all comes together. It's not just about knowing who needs support, but knowing how to support each other. It's not about individual talent. It's about understanding how those individual talents work together as a whole. Curry puts the Warriors up two. Irving back to the game on Curry. Curry drives to the basket. Lays it down. He missed it. Irving may have gotten a piece of it. And we'll go to overtime. Look at the incredible team that dominated the NBA from 2014 to 2019, the Golden State Warriors. Their success was not just because they had strong players. That's the obvious part. Their success was a result of a group discovering how they all fit together. Their success was a result of a group of people who shared the win and the loss. Their success was a result of leadership who understood the importance of teamwork. If you're on his team, you bring it every single day. You know, as a part of our culture and our identity as a team, that's a result of who we are. Curry, legendary captain, truly understood the unique strengths of his players and how they fit together. Perhaps it's because he'd already needed to spend time figuring out how all of his unique strengths fit together. He'd learned it. He knew how to maximize potential, build a team that would win and lose together. They were unstoppable. A record-breaking 73 wins. The Warriors were down 14 in the first half. They win 108 to 100. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Teams need to want to be teams. Sports, business, NBA champions, Fortune 500 companies, community leagues, non-profits digging in every day. Great leaders inspire people to truly take on the hard part of working together, figuring out how they fit, why their collisions can lead to breakthroughs. Great teams have talented people who learn how their skills work together. Great teams can break through what has been done to create new possibilities. And in the new world of work, that is exactly what every single one of us needs to be leaning into. Teams need to want to be teams. Yun. Praise God sa buhay ni Steph Curry. So, si Steph Curry daw po ay isang
captain ng isang basketball team. So, isa siyang leader as well as Christian din po siya. So, yung tagumpay ng team niya ay hindi lamang dahil sa magaling si Steph Curry or magaling yung team ng Golden State Warriors. So, it's all about the teamwork. Sabi doon, yan, thank you. Ano daw yung nagko-consist na isang team? Knowing how it all comes together. Knowing how to support each other. So may mga times kasi tayo na tayo ay nanghihina, tama ba? Meron oras na tayo ay malakas, meron ding oras na tayo ay nanghihina. But ang maganda nito dahil meron tayong ka-team, meron tayong kasama, tayo ay patuloy na nakakagawa at nagiging victorious. Tama po? So, yung teamwork, hindi lang po yan sa basketball or sa sports. Meron din po yan sa trabaho, syempre. Sa mga nagtatrabaho dyan. Consistent lagi ng team. So, may ka-team ka lagi. Once na ikaw ay na-hired, ipapasok ka sa isang team to support the goal of the organization. Well, meron din naman tayo sa bahay. Tama ba? Ang family natin is a team. So, headed by father, yung ama ng tahanan. So, siya yung nagli-lead nung team niya or yung family niya. So, sino dito yung madalas siya yung pinag-uugas ng pinggan? Yan. Sino ditong malimit ay pinagwawalis? Yan. Masisipag Sino dito yung pinaglalaba? Yan. Yan. Diba? Masisipag ng mga batang ari Sino naman dito yung pinagluluto? Aba. All around Sino dito walang ginagawa sa bahay? So, yan. So, sa isang bahay, may iba't ibang gawain. Tama po ba? Pero hindi yun kaya ng isang tao lamang. Kailangan meron ka ring katulong para sa ibang bagay. Minsan naman, hindi mo kayang gawin yung isang bagay mismo. For example, hindi ka naman maalam magluto, pero ikaw pinagluluto. Di ba kahirap noon? Sino dito nakapagluto na yung hindi masyadong magaling magluto pero pinagluluto pa rin? Yan. So yan. Sa simula, syempre, mahirap syempre, wala kang background, wala kang experience sa pagluluto. Pero, pagka merong isang member ng family nyo na magaling magluto, matik siya na yung magluluto. Tulad sa amin po, sa amin po mag-asawa, ako po yung mahilig magluto. So, ako po lagi nagluluto ng aming baon, papasok sa work. And then, pagdating naman sa bahay, siya naman yung nagwawalis. Ako naman ay hindi masipag magwalis. Siya naman, walis siya ng walis, mahilig siya maglinis. And then, sa paghuhugas naman, yun, tulungan na lang kami sa paghuhugas. Ganun yung teamwork namin mag-asawa. Siyempre, ako yung, pag naman kami napasok, ako naman yung nagdadrive ng motor, siya naman yung nasa likod, siya naman yung tagaturo sa akin kung maluag yung daan dito sa kaliwa o sa kanan para doon ako mag-overtake. Kasi siya yung nasa likod ng motor, so mas mataas yung vision niya sa daan. So, yun. Minsan naman may mga hindi ako nakikita sa daan na nakikita niya, sasabihin niya sa akin, uy, may tatawid. Yun, mag-slow down na ako, papereno na ako. So, yun yung mga teamwork naming mag-asawa. Ayun po. Doon po nasusubok yung teamwork. Minsan yung mga practical lang po. Pero malaking bagay. Kasi nung 2 weeks ago, nagpunta po ng Vietnam yung asawa ko. So, ako po mag-isa lang noon. Mag-isa lang ako napasok, malungkot. Tapos bihira lang kami mag-usap kasi
Kasi walang internet doon masyado. Tuwing gabi lang siya nakapag-internet pagka uwi sa hotel. So, doon lang may internet. Pero sa company, wala signal, walang internet. So, hindi kami nakapag-usap pagka umaga. So, pagka gabi, tsaka na lang kami nakapag-usap. Yun. Doon ko lang na-realize na kaya mo pala na mag-isa, pero iba pa rin pag may kasama ka. Diba? So, natutuwa lang ako kasi mas pinarealize sa akin ni Lord na ang kahalagahan ng teamwork. May mga bagay na hindi tayo familiar or hindi natin kayang gawin, pero yung mga ka-team natin or yung mga kasamahan natin, yung mga klase natin, sila yung may alam or capable sa bagay na yon para ma-accomplish yung goal natin. Lagi tayong may goal. Tama po ba? Sino ditong walang goal? Walang goal sa buhay. Diba? Wala man dito nun. Mga estudyante gusto lagi makagraduate. Tama. Pag nakagraduate, anong sunod? Magkatrabaho. Pagka nagkatrabaho, anong sunod? Asawa agad. Mag-ipon muna. Aba? Pagka-ipon, ano pa? Pwede magbahay. Pwede magnegosyo. So bumiling kotse, di ba? May kanya-kanya tayong goal. So sa pagkamit nung magtayo doon ng basketball court. Ang church na to may goal din. Tama po ba? Ano ang goal natin? To win souls and make disciples. So lahat tayo may goal. So, kailangan natin ng team. Tama po ba? So, sa isang team, each individual, may ginagampan ng role. Important role. Sabi mo nga sa katabi mo, important role daw. So, yan. Ngayong umaga, pag-uusapan natin, ano-ano ba ang tungkol dito sa teamwork? Ito nga palang teaching ay pinamagatan nating Building Stronger Church. Yan. Dahil tayo nasa church, kailangan natin palakasin. Sabi mo sa katabi mo, palakasin. Palakasin ang church. Ano ba ang church? Ito ba yung physical na pinupuntahan ng mga members? Yun po ba? Or ito po yung mismong tayo? Gathering a community. So, tayo po yung church mismo na tinutukoy. Hindi po itong building na to. Kailangan natin palakasin ang bawat isa. Tama po ba? Tingnan mo yung katabi mo kung yan ay nanghihina. Nanghihina ba yan? So yan, palalakasin natin yung mga katabi natin yan. Ano? Energy drink. So yan. Ang first point natin, you are part of the church. Ikaw ay bahagi ng church. Yan, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay bahagi ng church. Di ba masarap sa feeling na ikaw ay parte ng isang grupo? Tama, lalo na sa mga kabataan, ayaw nila na sila ay nag-iisa, laging naghahanap ng kabarkada. Mga katambayan, ano? 'Di ba? Ako lang ba 'yun o yung mga bata din dito? 'Di ba, mga kalaro, 'di ba? Magpi-PS, PS4, ano na ngayon? PS5. Yan. Yung iba, yung prayer daw sabi ni Lloyd. Yan, mga ka-team sa prayer. So, tayo din po dito sa church, meron tayong prayer team. Tama po ba? May nagpe-pray ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ano? So, araw-araw may nagpe-pray para sa bawat isa. Di ba nakakapagod naman kung ikaw lang magpe-pray sa buong isang linggo? Di ba? So, dinidistribute yung mga task para mapadali, para mag-generate ng outcome. At nakikita naman natin doon sa mga pinagpe-pray natin, nangyayari naman. Tama po ba? Dahil pinapakinggan ng Diyos ang ating mga
panalangin. Ikaw ay bahagi ng church. Sabi sa 1 Corinthians 12:12, yan, labas ng mga Bible, wag na mahiya. Labas ng mga Bible or your cellphone na may app. Sabi sa 1 Corinthians 12, verse 12, the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. Ano sa Tagalog yon? Ang katawan daw ng tao, madaming parte. May mata, may ilong, may bibig. May puso para magmahal. Yo. Buhay na buhay ang mga kabataan are. So yung mga parte daw ng katawan ng tao, marami siya pero it is considered one whole body. Ganon din daw ang body of Christ. Marami Christians, tama po ba? All around the world, maraming Christians. Pero lahat tayo ay magkakapatid in Christ. Siya yung head and tayo yung body, yung church. Sabi nga doon sa isa sa 10J1 culture natin, we are in partnership in Christ. Sabihin mo nga, partner. Yan. Sabi sa katabi mo, tayo ay may partnership with Christ. Paano pa pag sinabing partnership? Baka masabi lang natin, nasa 10J1 culture yan, partnership with Christ. Pero ano po bang ibig sabihin ng partnership mismo? Partnership is an agreement between organization or people to work together. Sabihin mo sa katabi mo, to work together. So, ibig sabihin pala, pag sinabi natin na we are in partnership with Christ, kung ano yung gustong gawin ni Jesus, yun din yung gagawin mo. Tama po ba? Kung sinabi ni Jesus na go, win souls, and make disciples, anong gagawin mo? Magwi-win souls. Hindi manonood ng Netflix, magdamag, buong araw. Hindi yung tutulog na lang sa kwarto, maghapon. Hindi yung, maglalaro na lang ng PS4. Nakakalimutan na ang devotion. May tinatamaan ba? May duguan na ba? So yan, pag sinabing in partnership with Christ, you will work together with Christ. Nung tinanggap natin si Jesus, kapartner na natin si Jesus. Nandun na yung benefit natin, yung salvation. And we need to work out para doon sa goal na pinapagawa ni Jesus sa atin. Huwag mong itago yung liwanag na binigay ni Jesus. Gamitin mo. Para saan pat? Binigay ni Jesus yung buhay niya para sa iyo, tapos ikaw, wala tayong gagawin. Di ba? Yan po yung in partnership with Christ. Sabi naman sa Romans 12, verse 4 to 5. For just as each of us has one body with many members, and these members do not have the same function. Meron tayong dalawang kamay. Kaliwa kanan, may mata tayo para makakita. Meron tayong tenga para marinig. Ang pinag-uusapan ng kapitbahay. Meron tayong bibig para ibahagi. Yan. Wag na makabawi na, ma'am. Ibahagi ang salita ng Diyos. Di ba? May iba't ibang function ng part ng ating katawan. So in Christ, through many form one body and each member belongs to all the others. So yung mga members or yung ating tenga, ilong is part of one body. So ang aking highlight dito is yung function. Sa isang team, may different functions.
Diba sa basketball team, may center. Ano pa? May power forward. Ano pa? May point guard. Ano pa yung isa? Muse. Ano pa? Ano pa nga? Small forward. Ano pa? Point guard. Oh, may water boy. Siyempre, meron ding bangko. Tama si Sheila. Mahalaga po ang role ng bangko. Bakit? Abay, pag napagod yung players, ay sino papasok doon? Di ka? Di ka? First five, yun yung mga kalimitang malalakas. Pero, syempre, kailangan mo rin ng reserve player para makapagpahinga naman yung mga ace player mo. Dahil, halimbawa, buong quarter, 4 quarters nga yun, di ka, sa basketball. Ay, yung iyong ace player ay buong quarter ay nalaro, natakbo pa uli-uli, ay di kayo mapapagod. Yung kayo makaka-score pa pagdating ng 4th quarter, di kayo hindi na. So, kailangan pagpapahingahin mo rin mong mga ace player mo. So, kaya mahalaga na meron kang malaking team. Ano? Ako po ay parte ng mga bench players. Kaya ako po'y proud, char. Ako po'y nagbabasketball dati nung kabataan ko, pero ako po'y hindi na po talaga gumaling eh. Nandun naman yung hilig eh, pero talagang hindi talaga. May mga ganong bagay talaga po na binigay ang Lord, na nasa iyo na kung kaya mong i-develop pa. So yun. Pero pinili ko na hindi na muna. sa ibang function na lang. Ang napili ko po noon ay ang mag-technical dito sa church. So yung mga equipments po natin dito, isa po ako sa mga nag-set up. So, niyaya lang po ng Lord yun. So yun, kung hindi man ako binigyan ng Lord ng magandang boses para mag-worship dito sa unahan, ay ako na lang po magtuturo. Ano po? Yun na lang po ang aking ambag dito sa church. So lahat tayo dito ay may function or role. Yan. Tignan mo ngayon katabi kung gising pa. So yan. Kulbitin mo nga yan. Yan, isa. Sabi doon, we belong to one body. Tayo ay kabilang. Kabilang tayo sa church. Sabi nga sa Ephesians 1, wala to doon sa slide. Verse 22 to 23, God has put all things under the authority of Christ, has made Him head over all things. So si Jesus daw yung head ng church. So lahat ng body ay magre-respond according to sa kinumand ng head. Tama po ba? So kailangan natin mag-respond. Sabi mo sa katabi mo, mag-respond ka. Yeah. Yan. Ephesians 4 verse 16. He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps each other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sabihin mo nga sa katabi mo, fit together perfectly. Alam natin na meron tayong differences. Tama po ba? Meron tayong mga strengths. Meron tayong kahinaan. Sinong kahinaan mo? Siya. Siya yung kahinaan mo. Mga pokumaro. Sino dito pokumaro? Konting suyo ay, sige na nga babe. Lambot agad. Ayun ako mga kabataan. Nasaan ang mga puso natin dito sa church na wala na? Nag-birthday na. Nag-birthday na ang mga puso. Nasaan na? Nawala na. Ibig sabihin, mas focus na tayo sa Lord. Ano?
Hindi na sa emotion. Ganun ba yon? Sino yon? Yan, gusto ko sa inyo mga kabataan eh. So yan, sabi nga dun sa, isa dun sa nasabi ng mga coach doon, mahalaga daw yung differences natin. Kasi minsan nagkakameron tayo ng alitan kasama sa kasamang team natin. Tama po ba? Sa pamilya hindi maiwasan ang away. Sa magkapatid, lalo na. Sabi magkasunod. Nako, lagi mong magpangbabag. Lagi mong tanda ko dati yung bata kami, yung kapatid kong mas matanda sa akin, lagi kami papanuntok. Pagka nagkakapikunan, diga. Normal. Nagkakameron ng friction, nagkikiskisan. At in the end, napapolish. Sa isang team, may magaling, may iba't ibang level ng skill. Pero sa tuwing sila ay nagsasama-sama, nagkakameron man ng argument yan, napapolish kung ano mang meron yung team. Tulad ng Golden State Warriors. Hindi naman yung perfect na team eh. Pero ba't sila nananalo? Dahil ng teamwork. Tama. Dahil meron silang leader na nag-guide sa kanila. Kung paano sila magpe-perform at their best. Kahit na sila ay nagkakameron ng alitan, nagkakameron sila ng away, which is normal, mas nahuhubog yung team. Tulad namin mag-asawa, hindi ko naman sinasabi na hindi kami nag-aaway eh. Di ba? Sino dito may asawa na? Oo. Nag-aaway ba kayo? Di ba? Di ba? Normal. Normal sa mag-asawa, nagka-aaway, nagka-aalitan. Ang mahalaga ay nagbabati at nagkakasundo. Ano? Wino-work out yung differences. Alamin mo kung ano yung ayaw. Ay di yung ayaw, huwag mong gawin. Sige, ganun lang yun. Pero kami mga lalaki, pag sinabi namin ayaw namin, ayaw namin. Yan ang mga lalaki. Ay, no. Sigurdo sa labas yata tutulog mamaya. So yan. Let's work out yung mga differences natin. Huwag nyo sukuan. Hindi ka, kung mahal mo isang tao, hindi mo susukuan yan. Pero syempre, yung isa mag-asawa, no? Kung kayo ay mag-boyfriend-girlfriend, ay mag-pray kayo maigi, ano? Mga kabataan kayo. Hindi yung pag nakakita lang ng maganda, chat agad. Mga kabataan ito. Pag-pray nyo muna. Tanyo ako, nagpasting pa nga ako noon. 40 days. Hindi nga. Ay, kung kayo talaga ay seryoso at kayo naghahanap ng kapartner, ay kayo mag-pray at mag-fast. Kung kayo magpapadalo sa inyong mga emosyon, alamin nyo ang inyong mga priority. Mag-aral muna kayo. Ano? Mag-aral muna kayo. Ba, sayang ang tuition. Sayang ang tato. Yan, napapalayo na tayo. Ayan, inuhuntan nyo ako eh. Kaya naman. So sabi dito, you are healthy and growing and full of love. Sabi mo mga sa katabi mo, you are full of love. Yan. You are healthy. Yan. Sabi mo sa katabi mo, sa kabila naman, you are healthy. Yan.
So, pupunta po tayo doon sa pangalawang point natin for this morning. You are important to the church. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa church. Nararamdaman nyo ba na mahalaga kayo sa church? Yan, maganda. Maganda yan. Sabi sa Galatians 5 verse 13, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." Binigyan tayo ng Lord ng freedom. Napakalaki ng biyaya ng Lord sa atin lahat. Pero binalaan nila tayo. Binalaan tayo ni Lord na do not use your freedom to satisfy your sinful nature. Alam ng Lord, kilala ka ng Lord. Di ba? Kilala tayo ng Lord. Alam ni Lord yung nature ng isang tao. But sabi dito, do not use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, anong gagawin natin? To serve one another in love. Diba? Mahirap mag-serve sa isang tao kung hindi mo mahal. At sa kabilang part, napakadaling mag-serve sa isang tao kung mahal mo. Gagawin mo ang lahat para lang doon sa tao na yon. Tama po ba? Tulad na sa mga magulang natin. Dahil mahal natin mga magulang, anything na kailangan ng ating mga magulang ay ginagawa natin. Sabi, "Nak, bili mo nga ako niyang sabon sa tindahan." Nasunod ka, diga? Parang lang nasagot. Basta may sukle, ano? So minsan kahit masama sa loob natin, may ginagawa tayo, nasunod tayo. Tama po ba? Dahil nandun yung mahal natin ng ating mga magulang. Ganun din naman ang mga magulang sa kanilang mga anak. Pag halimbawa may sakit ang kanilang mga anak, ay hindi yan mapapahiwalay sa kanyang anak. Magdamag alaga yan. Di ka? Ako po yung nagkasakit nitong week na to. Umabsent po ako sa work ng Wednesday, Thursday. Kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. But dahil nga nung nagkameron po ako ng trangkaso. So, biyaya naman ng Lord, ako po'y magaling na. Ako po'y binisita ng aking mga magulang dahil ako po'y nakatira na sa Lipa. Ako po'y binisita pa, galing Batangas sa aking mga magulang, binisita ako dito sa Lipa. Para ako'y kamustahin, dinala na din ako prutas. Kailan nga ba yun? Nung Thursday, medyo okay na po ako nung Thursday. Pero binisita pa rin nila ako. Sabi ko naman sa kanila, "Ba't kayo bumisita pa? Ako naman ayos pa." Ako may ayos lang. Ayos pa. Ako may ayos lang. Sabi, binisita ko. Pero deep inside, masaya ako. Dahil nag-effort sila na puntahan ako. Ayun, nag-effort din naman ako. Naganda din ako makakain, syempre. Nakakaya naman sa kanila. So, but still, nandun yung, kita mo yung pag-ibig ng isang magulang sa isang anak. So, we serve each other in love. So, yun po. Na-share ko lang naman. Kaya, pahalagahan natin ang ating mga magulang, especially mga bata. Yan. Minsan kasi, dati, tanda ko, nung bata ako, masyadong stubborn, matigas ang ulo ko. Ngayon ko lang na-realize na ganun pala ang feeling pag magulang na. Kumbaga, ibibigay ng magulang ang lahat para sa kanyang anak. Kaya huwag niyo sayangin yung pagkakataon habang naalagaan kayo ng inyong mga magulang. Yan na, mga kabataan. Wala sa topic, add-on lang yan. Tinawag tayo para maglingkod. Yun nga,
Ito yung goal na binigay sa atin ng Lord, to win souls and make disciple. Paano ko naman po gagawin yan? Siyempre, meron tayong mentoring. Tama. Kung gusto mo matuto, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Diba? So, kung alam natin na tayo tinawag para mag-win souls and make disciple, ano yung pumipigil sa iyo para gawin ito? So, ikaw lang makakasagot niyan. Pero tinawag tayo para maglingkod sa Lord. Hindi ito sa pilitan. May kanya-kanya tayong timing. Amen? So, meron tayong mga individual skill. Meron magaling sa music, may magaling kumanta. Hindi ako yun, ano? Obviously. Kat, bahala na mamaya ha, sa akin. Meron din mga magaling sa sports. Yan, sina Kuya Wally. Yan, magaling sa basketball. Sina Cedric, ano? Sina Cedric, sina Bilog, sina Kaikay. Yan, mga magagaling sa, Patogs. Fish. Yan, magagaling sa basketball. Sa volleyball, meron din tayo. Yan, sina Abi. Yan, mga volleyball player. Meron din dito mga magagaling sumayaw. Yan. Sino kaya yung magagaling sumayaw dyan? At meron din dyan mga magagaling sa technical. Yan. Ito yung technical team. Yan. Si Ian. Pogi na. Technical pa. Yan. Yes. Engineer pa. Ano? So, yan. In every way, pwede tayo maglingkod. Yung simple ang pupulutin mo yung kalat diyan sa may sahig. Pag nakita mo meron, di ba? Yung pagwawalis ng church, di ba paglilingkod na yon? Pag halimbawa, nag-CR ka, bubuhusan mo yung banyo, di ba? Huwag mo iwan ng madumi, di ba? So yan. Tinawag tayo para maglingkod. Maliit na bagay, still serving pa rin yun. Yung nagigreet, di ba? Hindi pagka maganda na bati sa iyo tuwing umaga, hindi ginaganda ng yung araw. Hindi yung ikinatraffic doon sa labas, sa biyahe mo. Tapos pagdating dito sa taas, sasalubong sa'yo, napakaganda. Tapos kakamaya ko, good morning po, welcome. Hindi nakakatanggal ng pagod ng biyahe at saka ng inis. Yung mga ganun simple way na nagsiserve tayo, sinaserve natin yung bawat isa. Halimbawa, yung life group member, kailangan ng prayer. Di ba? Pagpe-pray mo. Di ba? Dahil mahalaga ang bawat isa. John 13, verse 34 to 35. So now I giving you a new commandment, love each other, just as I have loved you. You should love each other. Yeah, you should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, patunayan mo na isa kang disciple ni Jesus. Ito daw yung magpapatunay na isang disciple pagka minahal mo ang iyong kapwa. Parang iba yung amen na yun. Nakakaramdam ako nakakaiba dun Yung pagmamahal na brotherly love hindi yung romantic na love. Yung brotherly love. Yung tipong you are concerned dun sa katabi mo. Concerned ka ba? Yan. Yan mo kaya katabi mo kung ayos pa. So, yan. So, para mapatunayan na ikaw yung disciple ni God, ipakita mo sa mundo na mahal mo ang iyong kapatid. Yan, kiss daw. Kiss daw kay kuya. Dito na ako magtatapos sa isang kwento.
Isa ito sa favorite kong story. The Parable of the Talents. Makikita ito sa Matthew 25 verse 14 to 30. Ang nangyari dito, yung isang master, di maraming pera, tinawag yung kanyang 3 servant. Binigyan ng ang bawat isa ng talent. Doon sa isa, 5 talent. Yung isa, 2 talent. Yung isa, 1 talent. Anong nangyari? The first 2 servants invest and double the talents they receive. Yung talents or yung pera na pinagkatiwala sa kanila ng master nila ay ininvest nila at pinalago. Wherein, doon sa 3rd servant, out of fear, dahil natakot siya, tinago na lang niya yung talent na yon instead na ininvest ito. Sa tingin nyo, kanino natuwa yung master? Doon sa 2 servant na nag-invest o doon sa 3rd servant na tinago lamang yung talent? Diba? Doon sa first 2 servants, ininvest nila na double pa yung pinagkatiwala sa kanila ng Lord. Ganun din ang Lord sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng iba't ibang klase ng talento. Maaari magaling kang kumanta, magaling ka sa music, magaling ka sa technical, magaling ka sa sports, magaling kang maglaba, magaling kang magluto, magaling kang maglinis. In every way na makakapaglingkod tayo sa Lord, binigyan tayo ng talent at pinagkatiwalaan tayo. Di ba sarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng isang Diyos? Binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng business, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Sa ngayon, nag-aaral ka pa, pero yung future mo nakahanda na. Let's develop yung anong talent na meron na binigay ang Diyos. At gamitin natin ito para sa glory ng pangalan niya. Huwag mo itong itago. Gayon din na salvation. Kung naranasan mo ang kaligtasan, naranasan mo si Jesus, doon ka na lang ba titigil? Paano naman yung mga kapatid mo? Paano naman yung pamilya mo? Yung kamag-anak mo? Tayo nararanasan natin yung kapayapaan na nagmumula kay Jesus. Paano yung kaibigan mo na may problema? Paano yung kaibigan mo na may daladalang mabigat na isipin na hindi alam ang gagawin? Maybe it's time na ikaw na nakaranas na pag-ibig ng Diyos, ikaw yung mag-reach out doon sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, sa kapatid mo, at ibigay mo ang magandang balita na mayroon Diyos na namatay, nilibing, at muling nabuhay para sa kaligtasan ng bawat isa. Huwag natin sarilinin ang kaligtasan.
Huwag kang matakot. Huwag kang matakot mapahiya. Mas mahalaga na maligtas yung tao na mahalaga sa'yo. Huwag tayong matulad dito sa third servant na itatago lamang yung salvation, tatago lang yung good news, yung magandang balita dahil lang sa natakot. Yes, given. Hindi ka komportable sa pag-share. Given na mahirap sa simula. Ang tanong lang, kailan ka mag-i-start? Kung gusto mo talaga mag-serve in every little thing, kahit yan ay napakaliit lang, simulan mo. Magsimula ka sa kaibigan mo. Magsimula ka sa pamilya mo. I-share mo yung mabuting balita na tinanggap mo dito sa church. Dahil parte ka ng church, we are responsible or accountable with each other. Ito na yung oras. Share the good news. Maaari bang tumayo ang lahat? I-invest mo ang talent mo. At habang kinakantahan natin ang Lord, isipin mo, yung tao na mahalaga sa'yo, yung oras na. Maaari yung kaibigan mo, kaklase mo, pamilya mo. Alam namin, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa puso at buhay namin, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong upasan. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga naisip, na salita at nagawa. Yung oras na to, Panginoon, inaanyayahan ka namin pumasok at maghari sa puso namin at buhay namin. Ikaw, ang aming Diyos, at ang aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. At sa walang hanggang biyaya mo, Panginoon. Sige, kantahan natin ating Panginoon sa kabutihan niya.
parte kami ng church na to. We thank you, Lord God, kasi tapat ka sa iyong mga salita. Mararanasan namin yung inihanda mo, Panginoon, na walang hanggang biyaya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw mataas sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.